Mas pinaigting ng mga pwersa ng pamahalaan ang kanilang koordinasyon upang matiyak ang tuloy-tuloy na kapayapaan sa lalawigan ng Nueva Ecija matapos idaos ang Provincial Joint Security Coordinating Center o PJSCC meeting sa himpilan ng pulisya na ginanap sa Camp General Mariano N. Llanera sa siyudad ng Cabanatuan. Pinangunahan ni Police Colonel Heril L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO, ang naturang pagpupulong na nilahukan ng mga opisyal ng pulisya at militar. Kabilang sa dumalo ang mga kinatawan ng 1st at 2nd Provincial Mobile Force Company, mga tauhan ng 21st Special Action Company ng Special Action Force at mga sundalo ng 703rd Infantry Brigade ng Philippine Army. Pinamunuan naman ni Brigadier General Eugenio Julio C. Osias IV ang delegasyon ng militar na nagbigay diin sa kahalagahan ng mas pinaigting na ugnayan sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Sa halip na itoon lamang sa banta ng insurhensiya, binigyang diin sa pulong ang mas malawak na estratehiya, kabilang ang masusing intelligence sharing, pinagsamang operasyon at mas mabilis na pagtugon sa mga alalahanin ng komunidad. Layunin nitong hindi lamang sugpuin ang anumang banta sa seguridad, kundi palakasin din ang tiwala ng publiko sa mga otoridad. Ayon kay Bruno, mahalaga ang tuloy-tuloy at masinsinang koordinasyon ng dalawang ahensya upang mapanatili ang kaayusan sa buong lalawigan. Aniya, nakahanay ang mga hakbang na ito sa advokasya ng PNP na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa pamamagitan ng pinagsanib na pwersa ng pulisya at militar, inaasang mas mapagtitibay ang seguridad sa mga komunidad sa Nueva Ecija at mapapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Hindi lamang pagdiriwang ng talento ang hatid ng buwan ng sining 2026 sa Central Luzon State University o CLSU ng Science City of Muñoz, kundi isang mas malalim na pagninilay sa papel ng sining bilang tagapagdala ng katotohanan at giting sa lipunan. Sa temang ani ng sining, katotohanan at giting, pinangunahan ng College of Arts and Social Sciences o CAS at Cultural Affairs Office ang isang buwang serye ng mga aktibidad na naglalayong palalimin ang kamalayang panlipunan sa pamagitan ng malikhaing pagpapahayag. Binuksan ang selebrasyon sa University Auditorium sa pamagitan ng ceremonial gong striking at mga pagtatanghalang maestro singers. Bethay Sining Dance Troupe at tanghalang gagalaw sa CLSU, mga grupong patuloy na nagsisilbing mukha ng sining at kultura sa universidad. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Evaristo Abella, Pangulo ng CLSU, na ang sining ay hindi lamang palamuti kundi isang mahalagang instrumento ng kamalayang panlipunan. Aniya, sa pamagitan ng sining ay mas nauunawaan ng tao ang kanyang sarili at ang kalagayan ng lipunang ginagalawan, habang nagiging tulay ito ng tapat na pagpapahayag ng damdamin at karanasan. Binigyang pugay naman ng panauhing pandangal na si John Mara Stefan San Pedro ang pamantasan sa pagsusulong ng katotohanan at tapang sa pamagitan ng sining. Ipinaliwanag niya na ang ani ay sumisimbolo sa pag-aani ng alaala, karanasan at pagkakakilanlan ng lalawigan, habang ang sining ay nagsisilbing daluyan ng kahusayan at katotohanan. Ayon kay Ravelino Velasco, Vice President for Academic Affairs ng CLSU, mahalaga ang sining sa nation building dahil pinapahalagahan nito ang pamanang Filipino, pinatitibay ang pambansang identidad at hinuhubog ang malikhaing pag-iisip ng akademikong komunidad. Sa buong buwan ng Pebrero, inaasang magiging masigla ang campus sa pamagitan ng iba't ibang aktibidad tulad ng mga art exhibit, forum, fashion showcase at film screening. Kabilang sa mga tampok na programa, ang Sinag ng Likha,
The Radiance of Creation, Talas Tagisan ng Alab at Sining. CAS Expo 2.0, Revolves, The Art Cycle Couture 2026 at pinilakang tabing selebrasyon ng pelikulang Pilipino. Sa kabuuan, ipinapakita ng pagdiriwang na ang sining sa CLSU ay hindi lamang selebrasyon ng talento, kundi isang makapangyarihang puwersa na nagbubuklod sa komunidad at nagpapaalala sa mahalagang papel nito sa paghubog ng isang makabayan at makataong lipunan. Pinalakas pa ng pamahalaan ang hakbang upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng patubig sa gitnang Luzon sa pamamagitan ng pagpaprioridad sa rehabilitasyon ng tumatagas na siphon barrel sa ilalim ng Talavera River sa bayan ng Llanera, Nueva Ecija. Sa isinagawaang dialogo sa tanggapan ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System o NIA-UPRIS sa Cabanatuan City, iniulat ni Melvin Santiago na natapos na ang Phase 2 ng rehabilitasyon na pinondohan ng 33 million pesos mula sa 2025 national budget. Target namang makumpleto ang Phase 1 ng proyekto bago matapos ang Hulyo taong 2026. Itinayo noong 2005 ang siphon barrel, isang konkretong lagusan ng tubig sa ilalim ng ilog ay nagsisilbing mahalagang daluyan ng irigasyon mula sa Pantabangan Dam at sumasalo rin ng tubig mula sa Kasiknan Dam patungo sa mga sakahan sa gitnang Luzon. Gayunman, nagkaroon ito ng pinsala dahil sa pagragasa ng malalaking tipak ng graba na inuugnay sa illegal na quarrying ayon sa mga lokal na pamahalaan. Tinatayang 79,610.74 ektaryang palayan ang direktang nakikinabang sa nasabing istruktura, kabilang ang mga sakahan ng Llanera, Talavera, Quezon, Santo Domingo, Licab, San Jose City at Science City of Muñoz, mga lugar na kilala sa mataas na ambag sa produksyon ng bigas sa rehiyon. Upang maiwasan ang karagdagang pinsala, inirekomenda ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang konstruksyon ng kalapit na tulay sa Barangay Andres Bonifacio na magsisilbing proteksyon sa siphon barrel laban sa malalakas na agos at debris. Ayon kay Fernando Cabalsa, Chief Economic Development Specialist ng DepDev Region 3, personal na binisita ng Regional Project Monitoring Committee o RPMC ang proyekto upang matiyak ang wastong paggamit ng pondo ng pamahalaan at ang patuloy na daloy ng patubig, isang mahalagang salik sa seguridad sa pagkain ng bansa. Sa kabuuan, ang rehabilitasyon ng siphon barrel ay hindi lamang usapin ng pagkukumpuni ng isang infrastruktura, kundi isang estratehikong hakbang upang mapanatili ang produksyon ng palay at maprotektahan ang kabuhayan ng libo-libong magsasaka sa gitnang Luzon.